Target ngayon ng pamahalaan ng patuloy na kasapatan ng supply ng bigas sa bansa. At ayon sa Philippine Rice Research Institute, ang pagsagana ng produksyon ng palay sa bansa ay isang pagandaan na umuunlad ang ekonomiya. Ang ulat mula sa aming senior correspondent si Aljo Bendion. Ipinagmalaki ng Philippine Rice Institute ang antas na nakuha ng bansa pagdating sa rice production. Sa pinakahuling tala, tumaas ng hanggang 92.5% ang pagiging rice sufficient ng Pilipinas na isang palatandaan na gumaganda na ang ani ng bansa. Base sa projections ng ating Bureau of Agricultural Statistics ay aani pa tayo ngayong fourth quarter ng another 6.5 million metric tons. Sa makatuwid, yung target natin na maging 18 million metric tons ang ma-produce natin ngayong 2012 ay mukhang kaya naman nating abutin. Target din ng Philippine Rice Research Institute na dagdagan pa mga benepisyong tatanggapin ng mga magsasaka upang pataasin pa lalo ang antas na pag-aani ng palay at pababain ang cost ng rice production upang labanan ng rice smuggling. Ang kalaban ng smuggling ay mababang presyo ng bigas dito sa loob ng bansa. At yan ay mangyayari lamang kung ang ating mga farmers ay magiging more efficient sa kanilang production. Sapagkat pag pinababa mo ang presyo at ang cost of production ay mataas, ay malulugi naman ang ating mga farmer. Kaya ang programa ng PhilRice ay upang makatulong sa farmers na ma-increase yung kanilang efficiency, mapababa ang cost of production at mapataas ang ani upang ang presyo ng locally produced rice ay mapababa natin at ma-discourage ang smuggling. Sa ngayon, nakasentro rin sa programa ng ahensya na ipakilala mga makabagong bini ng palay na tatagal sa iba't ibang uri ng kalamidad. Bilang tropical country, sinasalanta kasi hindi lamang ng bagyo kundi ng sobrang init ang bansa sa loob ng isang taon. Ang ibang lugar ng bansa magiging tuyo, ang iba naman ay sobrang tubig. Kaya pinaghahandaan natin sa pamamagitan ng pag-develop ng rice varieties na naangkop dito sa mga ganitong kondisyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ang Joven Dijo.